sa ating worship service. Ayan, we are now live via Facebook and YouTube. And let's pause for a while po para po i-share ang ating online live Sunday worship service sa newsfeed po sa ating friends and family para makasama din po natin sila virtually sa pag-worship sa ating Panginoon. Maaari na po tayo mag-share ng ating live. And bago po tayo tumuloy sa umaaktibong pagsamba through music, ipanalangin po muna natin ang ating service at later on, ipanalangin din po natin ng sabay-sabay ang mga prayer items na ating Iglesia na ipa-flashback po sa screen mamaya. And let's pray po. O dakilang Diyos na gumawa ng langit at lupa, Panginoon. Tunay po ang kabutihan niyo, Panginoon, ay wala nang hihigit pa, Panginoon. At patawad po, Panginoon, sa mga kasalanang nagawa namin, Panginoon, mga pagkukulang po namin nagawa sa inyo, Panginoon. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang aming music team, Panginoon, ang aming technical team, Panginoon, na maghahayad po ng inyong salita mamaya sa panamba na to, Panginoon. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang iba po naming mga kapatid, Panginoon, na pupunta po dito sa panamba na to, Panginoon. Ay nawa po, Panginoon, ay sa pagpunta po nila dito sa panamba na to, Panginoon, ay gabayan niyo po sila, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa bawat gabay, bawat biyayang natatanggap namin sa araw-araw, Panginoon. Sana po, Panginoon, ay magpatuloy pa rin po ito, Panginoon. At ikaw po ang madakila sa pangalan ni Jesus. Amen.
Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Morning. Palakpakan po natin si Lord dahil tayo po'y iningatan at pinagtagumpay. No? Yung pagtapak pa lang po natin dito or yung, I may say, yung desisyon pa lang natin na dumalo ngayong umaga despite of the ulan, yung pakiramdam na parang nakakatamad, pakiramdam na parang, hindi ko po alam kung ano yung mga pakiramdam natin, but still, purihin natin ng Diyos na siya pong nangusap sa atin para pumakad dalo ngayon. And welcome po sa ating church. Welcome din po sa mga kapatid natin na kasama po natin magpuri online. And patuloy nating pagsaluhan yung salita ng Panginoon sa umagang ito. Sabi po sa Romans chapter, yung phone na lang po. Salamat po. Yan, sabi po sa Romans chapter 15 verse 13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal na pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo po ba ay kinakausap ng Holy Spirit today na sa ating pananampalataya po ay nakamtam na po natin yung totoong meaning ng kagalakan at kapayapaan sa mga buhay po natin. Sometimes, maybe unclear yung meaning sa mga buhay natin because of some physical factors, yung ating mga katawan, ating mga pag-iisip, o maging pinaka-internal factor na naka-apekto po sa ating pananampalataya, which is ang ating puso. Kamusta po ba ang ating puso ngayon sa paglapit natin sa Panginoon? Nawa po bilang mga Kristiyanong nanalig at sumampalataya sa Panginoon, nasa atin na yung kagalakan at kapayapaan na ibinigay ng Panginoon simula nang tayo manampalataya sa Kanya. Nawa patuloy pong ito yung mag-push sa atin to live according to God's Word at sa presensya niya na patuloy pong gumagabay sa bawat araw po ng ating buhay. Pwede po ba nating palapakan ng Diyos if nararanasan natin yung presensya niya, yung kagalakan niya, at yung kapayapaan niya sa mga buhay natin? Sa awitin po natin sa umagang ito, sabi nga handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, at handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Ano man yung kalagayan ng ating mga puso, Lord, tulungan mo kami, ikaw pa rin ang purihin po namin sa umagang ito. Sige po, tayo po patuloy na sumabay at magpuri po sa Panginoon. Tayo po mga Kristiyano ay magpapatunay, no, na may kagalakan at may saya. Kapag tayo ay nasa Panginoon, ang mga nasa Panginoon ay sumigaw, may galak! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay nagtalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpangan ng lubos. Ito, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ang papuri at ang awit ang pagsambay. Para kanino? Ay para lang sa Kanya. Mula umpisa, siguro nakapag-warm up na tayo, no? Pwede po ba tayong sumabay ng patuloy? Sumayaw sa Panginoon.
para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sabay-sabay! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos. Saan pa? Yung mas malakas na sabay-sabay. Sumigaw sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ibigay. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ibigay. Ready na sumigaw? Para sa Panginoon. Sigaw natin yung kagalakan natin. Sumigaw sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na yung pinalakas na Panginoon. Sigaw natin! Sumigaw sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri, karapat-dapat ibigay sa Panginoon. Wagas na papuri, sa Kanya ibigay. Awitin natin ha, sabay-sabay tayo ha. Sumigaw! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. For the last time! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Ready na? Sumigaw! Sumigaw sa galak! Sumigaw sa galak! Sumigaw sa galak! Sumigaw! Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo. Lord, we can't even imagine, Lord, yung buhay po namin kapag hindi kami nagpuri sa iyo, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataong inuuna po namin ang aming kalagayan, Panginoon, or gina-justify namin, Panginoon, na nahihirapan kami magpuri, Panginoon. So bakit pa kami magpupuri? Bakit pa kami lalapit kung ganito, Panginoon, yung nararanasan po namin? May mga problema, mga pakiramdam na hindi po namin alam, Panginoon, kung saan namin hinuhugot, Panginoon, yung mga pakiramdam po namin. Patawad, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na ikaw ang aming makita. Patuloy mo pong minsan pang paalala sa amin na hindi mo kami iniiwan, Panginoon, anumang season, panahon ng mga buhay po namin. Bilang Diyos namin, salamat, Lord, dahil hindi ka nagkulang ni minsan.
may isang segundo, Panginoon, sa mga buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa mga dalangin po na iyong tinutugon. Sa mga dalangin, Panginoon, sa pagtutuwid mo, Panginoon, na patuloy mo po, Lord, na hinahayaan na yung kalooban mo yung mangyari. Sa pagtutuwid, Panginoon, sa amin, na hindi ito yung kalooban mo. At may iba kang bagay, Panginoon, mas maganda kang bagay, Panginoon, na inihanda para sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na minsan pa pong magtiwala, kung ang tiwala po namin sa iyo, Lord, ay nawawala. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na mas magtiwala ng lubos, Panginoon. Tiwala kami sa iyo ng lubos, sa Diyos at Hari ng buhay po namin. O Lord, ang aming awit sa iyo. Ang galing po ito, no, Lord, sa bawat puso po namin na nagpapasalamat at nagsasabi, Panginoon, karapat dapat ka sa lahat ng pagsamba. Ang papuri po namin ay sa iyo. Sa iyo lamang namin ibibigay, Lord. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon, kailanman. Panginoon, Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahangan sa iyo lamang. awitin natin sa Diyos lamang matatagpuan. Sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim
We believe, Lord, kasama ka po namin, Panginoon. Numang panahon, numang kalagayan, Panginoon, ng aming puso. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nasusumpungan po namin. Turuan mo ng patuloy, Lord, mga puso po namin. Pagkatiwala ang mga buhay na ito at pasalamatan ka, papurihan ka, Panginoon. Kung puso nating awitin. Ang papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Let the Holy Spirit move Panginoon, sa ating mga puso. ko sa'yo Yes, Holy Spirit. magpakailanman. Ang papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. saan pa? Panginoon, Kung kagalakan namin inaawit, Panginoon. sa'yo Ang pagpuri ko. ang pagpuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman, mananatili sa'yo, hiling masasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa dakong lihim, mananatili sa dakong masumpungan ka sa dakong lihim. Sa dakong lihim. Salamat, Panginoon, sa isang buhay na binigay mo po sa amin. Sa isang buhay, Panginoon, na binigyan mo ng patuloy na pag-asa. Lord, kung wala ka sa mga buhay po namin, di po namin alam, Panginoon, yung kahulugan nito. Di po namin alam, Panginoon, kung ano na yung kinabukasan po namin. Turuan mo kami, Panginoon, na sa isang buhay na ito, Lord, maibigay po namin ng buong buo sa iyo, yung mga papuri po namin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal
nating italaga sa Panginoon, ialay sa Panginoon yung buhay na meron tayo. Kung ano yung ginawa ng Panginoon, balik natin sa Kanya yung paglilingkod. Ibalik natin sa Kanya yung pagmamahal na una niya palang binigay sa atin. Aawitin po namin ang pag-ibig po namin sa iyo, Panginoon. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka. Mula umpisa, kung mayroon lamang, mayroon lamang ako 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ng puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong tingin. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ng puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, patuloy na rin tayong mag-alay sa Diyos. gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Gaya ng dagat na Ito yung panalangin namin sa iyo, Lord. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa kalakasang binibigay mo po sa amin. Natatanging kayamanan namin, Lord. kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, For the last time. gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ay sa'yo nagmamahal. Sa habang Gaya ng dagat. gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ng puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Nanakit
Diyos. Lord, ito po yung dalangin po namin sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Mga puso po namin ito, Lord, patuloy po namin iniaalay sa iyo. Bilang isa lamang ito, Panginoon, dalangin namin, buong buhay po namin, mabigyan ka namin ng karapat-dapat na pagsamba at paglilingkod, Panginoon. Maraming salamat, tinataas po namin ng lahat ng ito na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa lahat. Napagpala po ba tayo sa ating awitan ngayong umaga? Salamat naman po sa Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, ay dadako tayo sa ating pagkakalob sa ating Panginoon. Basahin muna natin yung verse sa Marcos 12:41 hanggang 44. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghulog ng malalaking halaga. 42. Lumapit ang isang biyodang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinabi ko sa inyo, ang hinahandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat na nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang binigay ng babaeng iyon, pagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Amen. Salamat po sa Panginoon. Ayan po, sinasabi po dito sa talatang ito na kinalulugdan ng Panginoon ang babaeng biyuda dahil sa kanyang inihulog na 2 pirasong salapi lang po, dalawang kusing lang ang hinulog, samantalang ang mga mayayaman ay malalaking halaga. Wala po sa halaga ito, mga kapatid, wala po sa malaking halaga ang ibibigay mo, kundi nasa tapat na puso at tapat po na pananampalataya natin sa ating Panginoon at tapat po na pagtitiwala at pag-ibig po natin sa Kanya. Amen po ba? At bago po tayo maghulo, bago po tayo magkaloob, paliwanag ko po muna itong sa maliit na lagayan, ito po yung ginagamit ng mga sayot po kung sila'y ay sa campus hangout, ginagamit po ng mga kabataan ito, nawa po ay atin po suportahan ang mga kabataang ito. At ito naman po sa malaki ay sa ating panambahan sa tithes and offering. Ito po ay ginagamit naman po sa ating mga bayarin, mga bills po, tubig, at itong sa ating panambahan. At panalangin po muna natin ang ating mga tatanggapin na kaloob. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa kabaitan mo at katapatan mo po sa amin, aming Diyos. Nawa po, Panginoon, ay turuan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo, Lord, at maging bukas palad ang aming mga puso sa pagbibigay sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong magkaloob.
Sige po, pwede po tayong tumayo para ipanalangin po uli ang ating natanggap na kaloob. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat pong muli sa aming mga natanggap na kaloob. Nawa po, Panginoon, ay magamit po nawa ito namin sa mabuti. Magamit po namin ito sa aming panambahan, sa pagpapalawak po ng aming panambahan at sa iba pa pong mga gawain dito. Salamat po aming Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Hello. Sound check, ayan. Good morning, Heartmates! Kumusta naman po ang bawat isa? Ayan. Kumustahin naman natin yung mga katabi natin kung inaantok ba? Mukha bang inaantok yan? Nakatulog ba ang bawat isa? Maulan kasi, no? Kaya parang medyo nakakaantok eh. Pero ayan, napakasarap pagpuri sa ating Panginoon. So alam kong unlimited yung boses ko, pero... Ay, papasigaw si Ate Lee, no? Alam ko unlimited yung boses ko, pero medyo masakit. Nakaramdam ako kanina, ayan. So, kinakamusta rin po namin yung mga kasama natin online. Welcome sa ating online Sunday worship service. For the last Sunday,
of the month of July. So ayan, masaya kami kasama ang bawat isa. So don't forget to like, comment, share, and follow po ang ating page online para tuloy-tuloy po ang ating connection at ma-share po natin ang ating online Sunday worship service. And of course, we would like to welcome, ayan din po, meron po tayong tatlong bago here. So we have Brother Joel, si Sister Ja, and then si Sister Patricia. Ayan. Welcome po sa Heart Community Church. Ano? Mamaya po, tuloy-tuloy po ang ating fellowship pagkatapos po ng ating gawain. Of course, para po sa ating mga gawain, we have our Recharge Prayer Night. That's every Wednesday po, 7 p.m. online and on-site. Ayan. Ginagawa po yan. So, sinesend po namin ang ating pong online Google Meet at least 15 minutes before po ang atin pong gawain. So, antabay lang po sa ating pong mga GCs and click the link para makasali po tayo sa ating online prayer recharge night. And of course, we have our heart journey, knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. So of course, we would like to encourage everyone na kung gusto pa po nating mas magpalalim para po sa ating Panginoon, ay join a discipleship group now. So we have our fellowships as well. So we have Youth Ablaze. That's every Sunday po, 2 p.m. po yan. Ginagawa po yan dito po sa ating panambahan. So of course, since ito po ay time po ng ating mga kabataan, mas nakakapag-enjoy po kami talaga ng todo-todo kasi makakapag-ingay na po si Kuya Mark Lee. Ako na lang yung mag-iingay kasi ako lang naman yung palaging maingay. No? And of course, we have our campus hangout. That's every Friday po. So we are currently at our 5th week na of our campus hangout at tuloy-tuloy po yan. And of course, we have our Heart Moms. That's every 4th Sunday po, 2 p.m. Meron po sila mamaya. And hopefully po makasama po natin lahat po ng mga nanay natin. So encourage everyone to join as well our ministries. We have music team, ayan, ushering, finance, admin, production, and outreach. So we encourage everyone to join a ministry since we are still expanding our campus hangout and our outreach. Kasi kailangan talaga namin ng extra hands pagdating po sa mga gawain na to. Especially, meron po mga tao dito na doble-doble po ang ginagampanan. And of course, para mas mapadali po natin ang ating ministry at gawain, we encourage everyone na pwede po tayong sumali sa ating pong gawain. That's every Friday po, 11:45 onwards. So kung free po tayo, ayan, pwede po tayong sumama po sa ating gawain sa Pulo, dun sa may Dr. Pio, dun po kami nagkikita-kita. And of course, kung hindi naman po tayo makakasama physically, we encourage everyone na pwede po tayong maki-join through the prayers. Ayan, pag-pray po natin ang ating pong gawain every Friday. So ayan po, speaking of campus hangout, ayan, na-mention ko na po, we are currently at our 5th week na. So nakaka-excite to see yung mga students na naglo-look forward. And of course, very consistent sa pag-attend ng ating gawain every Friday. So hopefully din, makasama din natin sila. Konting follow-up lang palagi sa mga kabataan natin dito. No? Na-encourage natin sila na pwede silang dumalo dito every Friday. Kung hindi naman sila makaabot ng Sunday service, ay pwede silang sumali sa ating youth service. Ayan. So let us continue to support this ministry through prayers, our finances, and of course, pwede din tayong sumama dyan. And of course, we have Bible studies. So feel free to tap on us if we are interested. Kung bubuksan po natin ang ating po mga tahanan para magbukas po ng Bible study. So please follow us on our socials. We have our Facebook, Instagram, TikTok, YouTube channel. So just search Heartmates or Heart Community Church. Lalabas na po ang ating pages. And of course, pwede niyo pong scan yung ating pong mga QR codes kung gusto po nating mapunta po agad sa ating pong pages. And please feel free to follow us online para tuloy-tuloy po ang ating connection and maging updated po tayo sa lahat po ng gawain ng Heart Community Church. So, and lastly po, para po sa ating Word of God, may I invite po ang ating pong youth pastor, Pastor Romar Gutenban, para po sa ating Word of God. Ayan, good morning po sa ating lahat. Kamusta tayo mga kapatid? Sino dito yung nag-isip na sobrang lakas ng ulan, mag-online na lang ako?
Sino mo dito? Baka may nag-isis na sa inyo, no? Yung, ay, may online naman eh. Mag-online na lang ako. Pero praise to God, kasi hindi natin hinayaan na isipin natin yun. Nilagay natin sa puso't isipan natin yun, na mag-online na lang ako. At palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay po na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Alam ko po, maraming malalayo po dito. May mga galing pang Bulacan, Caloocan, at tapat lang ng ating church. Diba? Pero salamat sa Panginoon at narito po kayo. Isang pagpapala po yan sa ating Panginoon na tayo po ay nasa kanyang panambahan. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Masaya po akong makita po kayo at sana masaya din ninyong makita ang inyong mga katabi sa ngayon. Masaya ba kayong makita yan? Ayan. Parang di kayo masayang makita yan. Sige, tuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Ito po yung last na series po natin o tema po natin sa buwan ng July. Nag-uumapaw na pagsamba natin sa ating Panginoon. Ang tanong mga kapatid, kamusta po yung nag-uumapaw na pagsamba natin sa Diyos? Ito po ba ay talagang nag-uumapaw na sa ating Panginoon? Kapag tinanong natin, kapag pipiliin tayo, ang pagsamba sa ating Panginoon o yung sarili natin? Amen. Kaya dapat mas makita po natin to at hindi po magwari sa ating mga isipan na ang ating papuri sa ating Panginoon ay hindi dapat nalilimitahan at patuloy na nag-uumapaw po sa Diyos na ating sinasamba. Amen? Sige, tayo po ay tuloy mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi sa 1, chapter 12, verse 1 to 8. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paswa, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang hinanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. In verse 4, ito ay pinunan ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga duka ang pinagbilan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Verse 6, sinabi yun ni Judas, hindi dahil siya ay may malasakit sa mga duka, kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi nyo kasama habang panahon. Sige po tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord Jesus, kami po Panginoon ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Unang-una Lord Jesus, ay kami Panginoon ay pinahintulutan niyo pong dumako sa inyong panambahan. Kahit hindi ganun kagandang panahon Panginoon, maulan Panginoon, ngunit hindi niyo po hinayaan po Panginoon na ito'y maging dahilan para hindi kami pumunta po, Panginoon. Kundi lubos niyo po kami binigyan ng kagalakan po, Panginoon, na kahit anong sitwasyon, Panginoon, ay kami, Panginoon, ay magpupuri at sasamba sa inyo po. Walang kakapigil, Panginoon, sa pagsamba po namin, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila, at walang hihigit sa iyo po, Lord Jesus. Kasi umagang ito, hayaan niyo pong matapos po, Panginoon, ang tema po namin, na punong-puno, na nag-uumapaw, Panginoon, ang pagsamba namin sa inyo, Lord Jesus. At kami, Panginoon, ay lubusan nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong salita, dahil sa inyong mga pangakong binitawan sa amin, dahil ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Kasi po, ang papurit pagsambat dakila sa pangalan niya na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakaganda pong kwento po pagdating po sa tunay na pag-worship natin sa ating Panginoon. Yung pagsambang nararapat sa ating Panginoon. Napakaganda po na pinakita po dito sa verse na ating binasa. Na ganito pala yung nag-uumapaw na pagsamba natin sa ating Panginoon. Kaya nga ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito, Overflowing Worship, Glorifying Jesus Christ. Amen. Kapag nag-uumapaw po yung pagsamba natin sa ating Panginoon, ito po ay nagtutungo sa atin upang mas lalo nating dakilain, itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Mas nakikita natin yung buhay natin palapit sa ating Panginoon. Kasi nag-uumapaw tayo sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Nakilala natin kung sino ang ating Panginoon. Sabi ko nga dito, kapag tunay nating nakilala ang halaga ni Jesus, ang ating puso ay kusang mag-aalay ng pagsamba na umaapaw at nagbibigay karangalan sa Kanya. Amen po ba? Ganito po ba yung nararamdaman po natin?
Nung nakilala natin ang ating Panginoon, tinanggap si Kristo, nabatid kung anong ginawa ng ating Panginoon, nag-umapaw sa atin yung grasya, kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kusa ba nating loob na inalay natin yung pagsamba na nararapat sa ating Panginoon? Tanong, gusto ko pong sabi, Pastor, nagsimpisa ka na, bakit umpisa mo ulit? This morning, gusto kong umpisahan sa tanong na ito. Ano ang pinakamahalaga sa iyo? Ano ang pinakamahalaga sa iyo? Lahat tayo dito, may mga bagay na mahalaga sa buhay po natin. Para sa iba ganito, ang pamilya ang pinakamahalaga. Ang trabaho ang pinakamahalaga. Ang negosyo ang pinakamahalaga. Ang pangarap ang siyang pinakamahalaga. Ang pera o seguridad ang siyang pinakamahalaga. Wala naman pong masama po dito, mga kapatid. Pero ito ang tanong. Kapag kailangan natin pumili sa mga bagay na pinapahalagahan natin, si Jesus ba ang una sa ating buhay? Yung mga bagay na pinapahalagahan po natin, mga nabanggit ko nung una, o meron pang iba na hindi ko nabanggit na pinapahalagahan natin. Pag dumating sa point na tayo po ay pinapili, si Jesus ba ang ating uunahing pipiliin sa buhay natin? Kapag kailangan, dito sa John o 1:12 na ating binasa, may isang babae na nagpakita kung anong tunay na pagsamba. Si Maria ay nagdala ng mamahaling pabango. Take note po, mamahaling pabango. At ibinuhos niya ito kay Jesus. Tayo, di ba, pag nagpapabango tayo, hindi natin to hinayaan na kung saan lang natin nilalagay. Kapag nagpapabango tayo, talagang yung mamahaling pabango, yung naghahalimuyak talaga sa atin at ayaw natin itong pinapakalaman. Pero itong si Maria, ibinuhos niya ito sa paan ng ating Panginoon. Yung pinakamahal na pabango ay ibinuhos niya sa paanan ng ating Panginoon. Para sa ibang tao, sayang iyon. Siyempre, magagamit ko pa yun eh. Pag naipag-date ako, tapos sasayangin lang. Sayang yung bagay na yon. Para sa iba, sayang yun, sapagkat mamahaling pabango ang kanyang tinapon sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Pero, para kay Maria, hindi sayang ang anumang bagay na ibinibigay niya para kay Jesus. Lahat ng ibinibigay niya ay hindi ito sayang para kay Jesus. Dahil ang pagsamba hindi tungkol sa halaga ng ating ibinibigay. Mga kapatid, hindi ito tungkol sa halaga na ating ibinibigay. Ito ay tungkol sa halaga ng ating sinasamba. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda po na sinabi po nung kanina po nag-text po tayo dito. No? Isang nagpapakita po na hindi tumitingin ang ating Panginoon sa halaga na ibinibigay mo. Kundi tinitingnan ng ating Panginoon kung ano bang laman ng puso mo. Ito pang puso mo ay nag-uumapaw na pagsamba sa ating Panginoon. O dahil binibigay mo lang to kasi alam mong pagpapalain ka ng ating Panginoon. Paano kung hindi ka na pinagpala ng ating Panginoon? Ibibigay mo pa rin ba lahat para sa ating Panginoon? Kaya mga kapatid, mas makita po natin na tatlong bagay po. Tatlong bagay ang siya makikita natin dito sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Na sa ating nag-uumapaw na pagsamba, ay pagdakila sa ating Diyos. Magandang makita po natin na kapag po tayo ay nag-uumapaw, nag-overflow po yung pagsamba natin sa ating Panginoon, mas lalo po natin dinadakila ang ating Panginoon. Unang bagay, sabi sa verse 3, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak na pabango. Unang bagay po na makikita po natin dito is genuine heart that knows Jesus' value. Ito yung pusong tunay na nakakilala talaga sa halaga ni Jesus. Dahil alam nito kung sino si Jesus at handa itong ibigay ang pinakamabuting oras, pagmamahal, pagsunod, at kahit may kapalit na sakripisyo. Mapapansin po natin dito, yung pagsunod at pagsamba niya sa ating Panginoon, na pinakita niya yung tunay at laman ng puso niya, kahit yung pinakamahal na pabango ay kaya niyang ibigay para sa ating Panginoon. Tanong mga kapatid, tunay po ba ang puso po natin sa pagsamba natin sa Panginoon? Kaya ba nating ibigay yung pinakamahalaga sa atin para sa ating Panginoon? Pastor, teka lang, Pastor, pag kasi binigay ko to, paano na ako?
Pero makikita po natin dito si Maria kung paano niya tinignan ang ating Panginoon. Yung value na nakita niya sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga, kumuha si Maria ng isang libra na mamahaling pabango at ipinahay dito sa mga paa ni Jesus. Hindi nagtanong si Maria, magkano ang matitira sa akin? Sulit ba ito? Ano ang sasabihin ng ibang tao? Kundi, ang nasa puso po ni Maria, ito po ay karapat-dapat para po pag-alayan ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya nagdalawang isip na ito po ay ibigay sa ating Panginoon. Mapapansin po natin, daling-daling pumunta si Maria at ibinuhos niya yung mahaling pabango sa paanan ng ating Panginoon. At walang pagdadalawang isip na gawin ito kasi alam niyang karapat-dapat pag-alayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi alam niya kung gaano kahalaga si Kristo sa buhay po natin. And mga kapatid, kapag tayo ba ay tinanong, ano ba yung value sa atin ng ating Panginoong Jesus? Ano ba yung halaga sa atin ni Kristo na siyang tinanggap po natin? Sabi nga dito sa mga awit chapter 96 verse 8, ang pagpuri ay ukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo, maghandog ng mga alay. Amen. Ang mga tunay po na tapat at buong buo yung puso na pagsamba sa ating Panginoon ay walang pag-iisip o hindi nag-aalinlangan na ibigay yung para sa ating Panginoon. Sabi nga dito, may isang anak na gustong bigyan ng regalo ang kanyang magulang. Hindi tinitingnan ng magulang ang presyo ng regalo. Ang mahalaga ay ang pagmamahal at sakripisyong kasama nito. Ganon din po ang ating Diyos. Hindi niya kailangan ang ating pera o serbisyo. Ay, sabi naman, Pastor, di pala kailangan mag-tithes, ha? Huwag niyo po akong pagkamalian, mga kapatid. Ang hinahanap niya ay pusong kumikilala na siya ang pinakamahalaga. Pusong kumikilala sa ating Panginoon na walang ibang mahalaga kundi si Kristo na tinanggap natin sa ating mga buhay. Amen? Ano pa ba kayo, mga kapatid? Alam ko pong malamig at huwag niyo po akong tutulugan. Alam ko masarap sa piling ng presensya po ng ating Panginoon. Pero hayaan po natin mas lalo tayong pagpalain po sa salita ng ating Panginoon. Kapag tunay mong alam ang value ni Jesus, hindi ka maghihinayang ibigay ang lahat sa Kanya. Dahil alam mong walang anumang bagay sa mundong ito ang hihigit sa Kanyang halaga. Amen. Meron ba tayong alam dito na mas mahalaga pa kay Kristo na tinanggap natin? Tayo man po yung pinakamagaling, tayo naman yung pinakamatalino, tayo naman yung pinakagwapo, pinapahalagahan sa mundong ito. Tatawa si Nani pagpagdating sa pinakagwapo. No? Diba? Tayo man yung sabihin natin, ikaw na yung pinakamayaman sa mundong ito na pinapahalagaan. Pero, walang mas mahalaga sa ating Panginoong Jesus kapag alam natin kung gaano kahalaga si Kristo sa buhay po natin. Amen? Sabi nga dito sa Proverbs chapter 23 verse 26, my son, give your heart and let your eyes observe my ways. Minsan kaya umihina po yung ating pagsamba sa ating Panginoon dahil minsan nakakalimutan ang halaga ng ginawa ni Jesus para sa atin. Kung bakit po tayo parang ayaw nating itaas ang kamay natin sa ating Panginoon, kung bakit parang nahihirapan tayong ibigay yung todo natin na pagsamba sa ating Panginoon, baka nakakalimutan natin yung pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung halaga ng dugo ng ating Panginoon para sa buhay po natin, na tayo'y makaranas po ng kalayaan, makaranas po tayo ng buhay na walang hanggan sa ginawa ni Kristo. Baka nakakalimutan natin, pinatawad niya tayo. Baka nakakalimutan natin, iniligtas niya tayo, na dapat lahat po tayo dito ay destined po na pumunta sa impyerno. Pero dahil mahal tayo ng ating Panginoon, hindi niya hinayaan na mangyari po yun. Ibigay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Nararapat pong palakpakan ng ating Panginoon. Kasi tunay po tayong ibinigay ng ating Panginoon ng kanyang buhay. At nakakalimutan din natin, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Kung papansinin po natin, babalikan po natin yung buhay po natin. Sabi ko nga sa mga kabataan, kapag nag-uusap po kami, kapag babalikan ko po yung sarili ko, ayoko nang balikan. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa mga nangyari ko noon, ay nakilala ko ang Diyos at pinakita sa akin ng ating Panginoon na yung buhay ko ngayon ay meron ng patutunguhan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kita naman, di ba? Ako po ay parang si Moises na nagliliwanag. Inangkin ko na, na-joke lang po. Siguro tali mo tayo. Sabi dito, baka nakakalimutan din kasi natin, hindi niya tayo iiwan. Mga kapatid, iiwan tayo ng lahat. Pero si Kristo,
hindi ka niya iiwan. Amen. Kahit yung katabi mo, iiwan ka niyan. Pero pakatandaan niyo mga kapatid, si Kristo, kahit anuman yung mangyari, kahit anuman yung mga bagay na mangyari sa buhay natin, kapag tayo po ay sa Panginoon, hindi kayo iiwan ng Diyos. Amen po ba? Ang sarap pakinggan po na yun na, hindi man ako karapat-dapat eh. Hindi man ako talaga dapat, itong buhay na meron ako na nasa Panginoon. Pero hindi pala ako iiwan ng Diyos, kahit madalas ikaw yung nangiiwan sa Panginoon. Kahit madalas, tayo hindi pumapansin sa ating Panginoon. Pero, tayo, kailanman, ay hindi po iiwan ng ating Panginoon. Sabi nga sa Lucas chapter 7 verse 47, kaya't sinasabi ko sa inyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Kung papansinin po natin kung paano po tayo pinatawad ng ating Panginoon. Sabi nga, kung babalikan natin yung buhay natin na walang Kristo. At ngayon na tayo po ay mayroong Kristo. Sobra-sobra po yung pasasalamat natin sa Diyos. Sobra-sobra po yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kasi, inallowed ng ating Panginoon na maranasan natin yung tunay na buhay. Nakala natin, yung tunay na buhay ay sarili natin. Pero ang tunay na buhay pala ay makasama ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Tuloy po tayo. Kapag naalala natin ang biyaya ni Kristo, ang puso natin ay kusang sasamba. Bago tayo magtanong, ano ang maibibigay ko kay Lord? Itanong muna natin ito. Nakikita ko ba kung gaano kahalaga si Jesus sa buhay ko? Tanong natin sa mga sarili po natin. Nakikita ko ba kung gaano kahalaga ang ating Panginoon sa buhay po natin? Kung gaano natin binavalue yung ginawa ng Panginoong Jesus para po sa atin. Sabi nga po dito sa akin nabasa, the depth of our worship is connected to the depth of our understanding of God's grace. Ang sabi ko pa nga, sabi ko pala sinabi, sa akin nabasa po. Ang sabi dito, ang genuine heart knows that Jesus is the greatest treasure and choices to love, trust, and follow Him above all else. Amen. Ang tunay na sumasamba at tunay na kumilala, yung puso ay laman si Kristo. Ito, alam natin na ang Panginoong Hesus ang pinakamahalaga at kayamanan natin. Siya yung buhay natin. Siya yung dapat na tignan natin pagkatiwalaan sa buhay na meron po tayo. Sapagat walang higit kay Kristo na tinanggap po natin. Amen? Tuloy po tayo. Ang sabi sa verse 3-5, sabi doon, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. At napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 talaping pilak ang halaga ng pabango. Iyan. Pangalawang bagay po na makikita po natin dito, giving our best, not leftovers. Amen. Ang pabango ni Maria ay mamahalin. Hindi niya ibinigay ang tira. Ibinigay niya ang kanyang pinakamaganda sa ating Panginoon. Hindi niya sinabi na, Lord, ito lang ang kaya ko eh. Ibinigay niya ang pinakamainam na handog sa ating Panginoon. Pero itong si Judas, tumingin siya sa halaga. Si Maria ay tumingin sa halaga ni Jesus. Tanong mga kapatid, sino tayo dito? Tumingin sa halaga ng pabango o tumingin tayo sa halaga ni Kristo na ating natanggap? Pero aminin po natin, madalas maraming beses, nagbibigay po tayo sa ating Panginoon ng leftovers. Yung mga tira-tirang pagsamba sa ating Panginoon. Madalas na nangyayari po sa atin to. Alam niyo po ba masakit po na nala-leftovers po? Yung hindi mo parang feeling, naranasan mo na po ba natin ito? Na parang isinantabilan tayo. Na parang ibinibigay lang sa atin yung oras na tira-tira lang. Napakasakit po sa pakiramdam na gano'n. Amen po ba? Paano pa kaya ang ating Panginoon na pinakamahalaga? Tapos, ibinibigay lang natin ay yung tirang-tirang pagsamba sa Kanya. Pero itong si Maria, ibinigay niya yung the best na pagsamba po sa ating Panginoon. Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual
worship. I-present daw po natin ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating buhay po na pinakamainam po na handog sa ating Panginoon. Nakarapat-dapat po sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Sabagat ito daw po ang spiritual worship po natin sa ating Panginoon. Ang pagsamba sa Lord ay hindi lang pagkanta. Di ba? Minsan nakala natin, pag narinig natin yung worship, akala natin pagkanta lang ito. Paano pag hindi maganda yung boses mo? Sample lang kayo gusto nyo. Paano pag hindi maganda ang boses mo? Diba? Ang pagsamba sa Lord ay buong buhay na inaalay natin sa Diyos. Ganito po lang mga kapatid. Ang pagsamba sa ating Panginoon, hindi lang basta pagkanta, kundi yung pag-alay natin ng buong buhay sa ating Panginoon. Pero madalas ganito ang nangyayari sa atin sa pagsamba natin sa Panginoon. Kapag may oras tayo, saka tayo nagdarasal. Amen. Kapag convenient, saka tayo umatin ng church. Salamat sa Panginoon kahit maulan, nandito tayo mga kapatid. Diba? Pero madalas kapag hindi okay sa ating pakiramdam, hindi mo na ako atin ng church kasi parang namumblema ko, parang hindi ko kaya. Alam niyo po mga kapatid, kapag nararamdaman niyo po yung bagay na yan, mas lalo tayong umatin sa iglesia ng ating Panginoon. Dahil walang ibang makakasagot niyan, kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Hindi yan masasagot sa bahay niyo. Hindi yan masasagot ni Bombay. Hindi yan masasagot ng ninuman. Kundi ang walang makakasagot ng ating pinagdadaanan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi the best yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Buhay niya na, dugo niya na yung ibinigay po sa atin. Kaya bakit hindi natin hayaan na kumilos ang Panginoon sa buhay po natin? Sabi nga, kapag may problema, saka tayo lumalapit kay Lord. Baliktad naman, no? Kapag may problema, saka lang lumalapit kay Lord. Lord, wala na eh, no choice na ako, Lord eh. Pinuntahan ko na lahat, hindi ko na kaya. Saka lang tayo lalapit sa ating Panginoon. Mali. Mga bata, mali. Pag may problema ka, unahin mo ang ating Panginoon. Hindi siya second option o last option. Kundi dapat, mas inuuna natin ang paglapit natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang tunay at laman ng puso natin ay si Kristo, na tunay na sumasamba po sa Kanya. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, uunahin mo si Kristo para sa'yo. Amen po ba? Amen. Kapag sobra na lang ang ating lakas, saka tayo naglilingkod. Maraming ganito mga kapatid. And kapag sobra-sobra lang yung may lakas pa ako, pwede pa. Diba? Doon na lang nagbibigay ng paglilingkod sa ating Panginoon. Pero ang tunay na pagsamba ay nagsasabing, Lord, ikaw ang una, hindi ang tira. Lord, ikaw ang una, hindi ang natira. Sige, sabihin natin mga kapatid, Lord, ikaw ang una, hindi natira. Amen? Sabi nga sa Colossus chapter 3, verse 23, yung last week po natin na pinag-aralan. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi po sa mga tao. Sabi doon, ano man ang ating ginagawa, gawin natin ito para sa ating Panginoon. Example, para sa trabaho po natin. May mga lagang tao tayong haharapin, naghahanda tayo, naglalaan tayo sa oras at effort po natin. Totoo mga kapatid, no? Kapag merong inatas natin sa trabaho, talagang inaaral natin, ako lang ito. Talagang pinaghahandaan natin, and binibigay natin yung effort natin para sa bagay na ito. Kung ganon tayo maghanda para sa tao, o sa trabaho na meron po tayo, gaano pa kaya para sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay? Gaano pa kaya sa Diyos na nagbigay po sa atin ng buhay? Ang pagsamba or worship ay hindi lamang sa Sunday activity. Ito ay lifestyle natin sa pagsunod natin sa Lord. Lifestyle po itong ginagawa. Hindi lang tuwing Sunday, prayer meeting, o iba pang mga gawain natin sa ating Panginoon. Lifestyle po itong ginagawa. Kasama po rito, paano tayo magsalita? Paano tayo magtrabaho? Diba? Paano tayo magmahal? And paano tayo magpatawad? At paano tayo sumunod kahit walang nakakakita? Amen? Yung pagbibigay po natin ng the best sa ating Panginoon, hindi tira-tira po. Yung pagsamba natin na nag-uumapaw sa ating Panginoon, lahat po yan ay kasama po. Yung lifestyle natin kung paano tayo mamuhay kapag wala tayo sa iglesia. Kapag na tayo po ay nasa bahay natin, nasa trabaho natin, nasa school, kung paano mo ipinapakita yung nag-uumapaw na pagsamba mo sa Panginoon. Na walang ibang ibibigay, kundi yung the best para po sa ating Panginoon. Kaya tanong, ano ang best na kaya mong ialay kay Jesus ngayon?
Pag tinanong tayo mga kapatid, tinanong ko kayo ngayon, ano yung the best na ibibigay mo sa Panginoon? Pastor, ano? Pastor. Ayan, giving our best, not leftovers, give Jesus your best time, hindi lang oras na natitira. Give Jesus your best time, hindi lang oras na natitira. Give Him your best effort sa ministry, work at studies. Give your best worship, hindi lang basta routine. And give your whole heart, hindi lang ang natitirang bahagi ng buhay mo. Amen. Pag tinanggap natin si Kristo, yung buong buhay po natin, ibinigay na natin sa Kanya. Walang sayo, kapatid. Sabihin mo, walang sayo. Kundi lahat yan ay sa ating Panginoon. Kung ito ibinigay natin sa ating Panginoon, wag tayo magtitira sa sarili natin, kundi ibigay natin lahat para sa ating Panginoon. Sabi nga dito, God is not looking for leftovers. He deserved the first and the best of our life. Amen. The best at siya yung una. At ito po ay deserve ng ating Panginoon na ibigay natin sa Kanya. Amen po ba? Deserve ba ng ating Panginoon na ibigay natin yung the best para sa Kanya? Amen. Kaya mga kapatid, ibigay natin yung the best natin sa Panginoon. Huwag lang tira-tira. Huwag lang kapag free time ka. Huwag lang kapag okay ka. Kapag may problema ka, hindi ka na maglilingkod, hindi mo na ibibigay yung the best sa ating Panginoon. Hindi mo na ipapakita yung nag-uumapaw na pagsamba sa ating Panginoon. Kundi sa lahat ng sitwasyon sa buhay po natin, ibigay natin lagi yung the best na pagsamba na nararapat po sa ating Panginoon. Sapagat yung Diyos na kinilala at tinanggap natin, the best yung binigay sa atin. At walang higit sa binigay ng ating Panginoon sa mundong meron po tayo ngayon. Kung ano may halaga na pinanghahawakan mo ngayon, mas mahalaga pa rin yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya mas nag-uumapaw dapat yung pagsamba natin sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Sige po, tuloy po tayo. Ito po yung lastly po na ating makikita po rito. Ang sabi sa verse 7 to 8, ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya. Hayaan ninyong ialaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panay kasama ninyo ang mga dukwa, ngunit ako hindi niyo kasama habang panahon. Overflowing worship, glorifying Jesus Christ, genuine heart that knows Jesus' value. Pangalawa, sabi doon, giving our best, not leftovers. And lastly po, sabi dito, gaze on Jesus alone. Kapag si Jesus ang tinitignan natin, hindi tayo madaling madidistract ng sinasabi ng iba. Ang tunay na worship ay nakatuon kay Jesus lamang. Mapapansin po natin dito, no? Yung yung paglapit ni Maria, pagbuhos niya ng pabango sa paanan ng ating Panginoong Jesus, maraming nagsabi. Di ba? Maraming nagsalita. Siyempre, hindi lang naman si Judas ang maglasita doon. Bakit ginawa niya ito? Napakamahal ng pabango na yan. Bakit niya binigay ito? Bakit sinayang niya lang? Pero kapag po tayo ay nakatuon, nakatingin, nakapokus ang ating mata sa ating Panginoong Jesus, hindi ka madidistract sa mga taong nasa paligid mo. Kasi alam mo, yung pagsamba mo sa ating Panginoon at binigay mo sa ating Panginoon ay nararapat lamang na tanggapin ito ni Kristo. Huwag tayong mabuhay para lang sa approval ng tao. Madalas ganito po tayo. Nabubuhay po tayo sa approval ng tao. Mabuhay tayo para sa kaluguran ni Jesus. Amen? Mabuhay po tayo para sa kaluguran ng ating Panginoon. Sapagkat sa pagsamba natin sa Panginoon, maraming pwede mag-distract sa atin. Pero kahit ganoon, huwag mo nga aalis yung tingin mo kay Kristo. Ngayon pa lang, o mamaya, pwede ma-distract tayo ng mga bagay na mangyayari sa atin. O uuwian natin sa ating tahanan. O bukas, o iniisip mo ngayon kung anong ulam na lulutuin mo pag-uwi mo. Di ba? Pwede siyang mag-distract sa atin. Pero wag natin naaalisin ang paningin natin sa ating Panginoon. Manatili tayong nakatuon sa ating Diyos na sinasamba po. Sa Kanya lang ang tingin natin palagi. Ang may pusong nag-uumapaw na pagsamba ay mas lalong nilalapit ang tingin sa ating Panginoon. Ang puso po na nag-uumapaw na pagsamba sa ating Panginoon ay mas lalo pong nilalapit ang tingin sa ating Panginoon. Kapag si Kristo ang nasa puso natin, may epekto ito sa paligid natin. Kapag po tayo ay tunay po na ang buhay po natin na nakatuon sa ating Panginoon, kay Kristo lang, meron po itong epekto sa mga napaligid po sa atin. Sabi nga sa Matthew chapter 5, verse 16, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.
Amen? Ang layunin ng ating buhay, hindi lang para tayo ay mapansin. Kundi ang layunin ay para mo makita si Kristo sa buhay po natin. Kapag nag-uumapaw po sa atin yung pagsamba at nananatili tayong nakatuon, nakatingin sa ating Panginoon, mas nakikita po sa atin si Kristo. Kapag tayo ay nakatuon kay Kristo, nagbabago ang ating attitude. Nagbabago ang pakikitungo natin sa pamilya. Nagbabago ang paraan natin sa pagharap sa problema. Amen. Ang lahat pala nito, blessing pa rin po sa atin, mga kapatid. Hindi lang po pala sa ating Panginoon. Kapag ang puso po natin, ang paningin natin na nakatuon sa ating Panginoon, sa atin pa rin ang balik. Kasi nga, nagiging maayos ang pag-uugali natin. Noong dati, palagi tayong palasigaw. Ha? Sino mga palasigaw dito, ba? Si Brother Martlin, ba? Yung dati kapag, kung paano tayo makitungo sa pamilya po natin, ngayon nagbabago na. Talagang ipinapakita natin yung pagmamahal na natanggap natin kay Kristo. At kung paano natin harapin ang mga problema, suliranin na meron po tayo, na alam natin, nakasama natin ang Diyos na sinasamba po natin. Amen po ba? Sapagkat kung saan nakatingin ang puso mo, doon susunod ang buhay mo. Kung kay Jesus ang tingin mo, ilalaan mo lahat para sa Kanya. Ngayon mga kapatid, saan po ang nakatuon ang puso po natin? Sabi doon, kung saan nakatuon ang puso natin, doon susunod ang buhay po natin. Kung ang puso natin ay nakatuon kay Kristo, ilalaan po natin lahat para sa Kanya. Sabi sa Galatia, chapter 2, verse 20, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen. Ang buhay po natin ngayon ay buhay na para sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ko nga po dito, sabi dyan, tcharan! Pastor Raul. Pauso din, no? Sabi doon, ang buhay na puno ng pagsamba ay nagiging buhay na puno ng patotoo. Amen po ba? Ang buhay na puno ng pagsamba o nag-uumapaw na pagsamba sa ating Panginoon, nagiging buhay na puno ng patotoo mula kay Kristo. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, tinuturo sa atin ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon ay nakita ang halaga ni Jesus. Kapag mahalaga siya sa atin, hindi mahirap ibigay ang ating puso. Ibinibigay ang the best para sa ating Panginoon, hindi natira o hindi tira-tira, kundi buong buhay po natin ibinibigay sa ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na nakakatuon, tinitingnan ng ating Panginoon at tayo ay nagiging pagpapala, nagiging testimony sa iba. Ang pusong puno ni Kristo ay may epekto sa paligid natin. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili, kung titingnan ni Jesus ang puso ko ngayon, makikita ba niya ang isang pusong umaapaw sa pagsamba? Nawa ang ating buhay ay maging tulad ni Maria. Isang buhay na hindi naghahanap ng sariling papuri, kundi isang buhay na patuloy na tinataas, dinadakila ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Overflowing worship is not measured by how loud we sing. Kahit gaano kalakas sumigaw, di ba? But by how deeply we love Jesus. Amen? Ito po ay papuri para po sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, overflowing worship, glorifying Jesus Christ. At gusto kong iwan po sa inyo ito, napakadaling tandaan. Know His word, give your best, and keep your eyes on Jesus. Know His word, give your best, and keep your eyes on Jesus. Sige po tayong lahat at manalangin, magpasalamat po sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa inyo po, Panginoon. Sa buong buwan, Panginoon, ang pagtuturo po sa amin, sa nag-uumapaw na pagsamba po sa inyo. Maraming kaming narinig na wisdom patungkol nga po rito. I pray, Panginoon, na hindi ito masayang, Lord Jesus. Hayaan niyo po, Panginoon, na mas lalong mag-umapaw sa amin yung pagsambang nararapat po sa inyo. Na sa amin po, Panginoon, ay maging tunay yung puso po namin, laman ng puso po namin, ay ibigay lahat sa inyo po, Panginoon. Na kapag kami sasamba, hindi ito'y tira-tira lamang po, Panginoon. Kundi yung pagsamba po namin ay tunay, Lord, na the best na ibinibigay, pinagkakaloob po namin sa inyo po, Panginoon. Na kapag kami pinapili, Panginoon,
Ikaw ang uunahin namin sa buhay po namin. Ikaw, Panginoon, ang mas patuloy namin titignan at ibibigay, Panginoon, yung pagsambang nararapat nga po sa inyo po, Lord Jesus. Nang buhay po namin, Lord Jesus, ay hindi namin aalisin yung paningin namin sa inyo po, Panginoon. Na simulang tinanggap ka namin at ngayon na kami ay nakakaranas ng patuloy na pagpapala sa inyo po, Panginoon, ay laging nakatingin ang aming mga mata sa pagsunod namin sa inyo po, Panginoon Jesus. Panalangin ko nga po, Panginoon, sa bawat isang narito po, Panginoon, ng Heart Community Church po, Panginoon, ang aking mga kapatid po, Panginoon, sa pananampalataya po, Panginoon, Lord Jesus, ay makita, Panginoon, Lord, yung value po, Lord, ng pagkakilala namin sa inyo. Ng pagsamba at papuri lamang sa inyo po, Panginoon. Na hindi kami maghihinayang po, Panginoon. Hindi kami magdadalawang isip po, Panginoon, na ibigay yung para sa inyo po, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin. Diyos na nagmahal at patuloy na nagbigay po sa amin ng pag-asa. Dahil sa grasya niya po, Panginoon, kami nakasumpong po, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Kaya nararapat lamang, Lord, na ibalik sa iyo ang pasasalamat at pagtaas ng iyong pangalan po, Panginoon. Maraming salamat sa inyo po, Lord. Patuloy niyo pong pagpalain ng aking mga kapatid na narito po, Panginoon. Ano man yung mga bagay na kanilang dalangin, Panginoon, sa trabaho, Lord Jesus, patuloy na bigyan niyo po sila ng provision po, Panginoon. And I pray din po, Panginoon, kung meron man sa amin, sa mga kapatid namin ngayon, Panginoon, ay dumadanas ng suliraning problema po, Panginoon. Patuloy niyo pong bigyan ng kapayapaan ng kanilang mga puso at ikaw ang patuloy na sumama sa kanilang buhay po, Panginoon. Kung meron man dumadaan ngayon at nakakaramdam ng hindi maganda sa kanilang katawan, Panginoon, Lord. Sa pangalan ni Jesus, ngayon pa lamang po, Panginoon, nagpapasalamat na nga po kami na sila po ay pinagaling nyo na nga po, Lord Jesus, at sila po ay makakaranas ng kakalakasan na nagbumula nga po sa inyo po, Panginoon. At patuloy kami nagpapasalamat sa inyo, Lord, at ganun po, Panginoon, ay hindi namin naalasin ang tingin namin sa inyo at patuloy na nag-uumapaw ang pagsamba namin sapagkat ikaw ang Diyos na tumanggap at pumilit tumawag sa amin, nagmahal at patuloy, Lord, na kami ay pinapakitaan, Lord Jesus, ng iyong grasya po, Lord Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi po ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, patuloy tayong magpuri sa Diyos. Siguro po, ikumpara natin yung ginawa natin kaninang pagpupuri sa Diyos, no? Sa narinig po nating salita ngayon, ano na kaya yung response natin sa pagsamba sa Diyos? Sige po, patuloy tayong sumamba ng sama-sama sa Panginoon. Tapak natin yung ating kamay. Pagsigawan natin yung kagalakan, kapayapaan, binigay ng Diyos sa atin. May galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat
pagsama mo sa buong linggong darating. We thank you, God. Nialay po namin ang mga buhay namin sa inyo. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po. Tayo po'y magkamustahan at let's group per fellowship po para mapag-usapan at ma-reflect po natin. Ma-share, mabahagi po natin yung impact ng salita ng Panginoon sa umagang ito. God bless po.